Ay mga kaswabe, papunta tayo ngayon sa SEC Dasmariñas, Cavite. SEC mismo. Bibili tayo ng, papalagyan natin to yung motor natin ng crash guard. Para pag, kung wag naman sana, para pag nasemplang, hindi basta-basta magagasgas yung motor natin. Samahan nyo ako, tara. Alright, tara na mga kaswabe. Punta tayo ngayon, total taga Dasma Cavite naman ako. So, pupuntahan natin yung malapit na SEC dito sa area ko, which is the SEC Dasmariñas, Cavite. Malaki yung SEC doon, SEC. Ulit, SEC. Nandito pa tayo sa loob ng subdivision mga lodi. Nga pala mga lods, ang gamit nating top box is galing din sa SEC. Yung latest nila na anti-scratch na alloy top box 45 liters. Ayan. Yun ang gamit natin, doon tayo bumili. Pati yung bracket natin na ginamit sa kanya na hindi mo na kailangan alisin yung pinaka-stock na handbar o hawakan ng nakaangkas, yun yung pinakabit natin. So ngayon punta tayo ngayon doon, crash guard naman yung bibilin natin. Mga kaswabe, wala akong pinapalitan dito sa sasakyan natin. Nagdadagdag lang ako. Hindi ako ng accessories, hindi ako nagpapalit. Kahit yung side mirror natin, napakaganda ng stock side mirror, so hindi natin to papalitan. Siguro kung papalitan natin, siguro yung mga tumagal na siguro yung sasakyan natin ng 1 to 2 years, ganyan, o may damage na siya. Wag naman sana. Medyo mainit ngayon, no? Pero habulin natin kasi parang uulan, makapal yung ulap, madilim. Banda dun sa nakikita ko. So shortcut na lang tayo. Ang natatakbo pa pala itong motor natin is 198. Actually wala pa akong ORCR, yung temporary papers pa lang ang binibigay kasi kakakuha lang natin ito mga 2 weeks ago or 1 week ago pala. Naghihintay pa rin ako ng ORCR natin sa kaplaka. And then about pala sa gas consumption nito, sobrang tipid. Grabe, the best talaga, sobrang tipid. Kasi simula pagkabili, nagpagas ako ng premium 95 ng full tank. Umabot ako ng 450 pesos mahigit. Full tank na yon. Tapos araw-araw ko siyang ginagamit, pero sa malapitan lang naman. Sa 1 week ko siyang nagagamit, 4 na bars pa lang ang nababawas. So yung full tank na gas nitong motor natin, I think kaya ko siyang patagalin ng almost 2 weeks or sabihin natin 2 weeks. Ganon siya katipid mga kaswabe. Well, depende pa rin yan sa paggamit natin. Kasi ako ginagamit ko lang naman itong motor natin kapag mag-gym, kapag may extra na pupuntahan. Yan. Pero masasabi ko lang talaga, tipid. The best talaga yung tipid sa kanya. Pati yung yung suspension niya, maganda ang suspension niya. Medyo matigas lang syempre bago. Pangalawa, una yun, di ba? Pangalawa, syempre, depende pa rin yan sa bigat mo. Maglagay ka ng angkas sa likod mo, talagang mararamdaman mo yung kung gaano kaganda yung suspension niya. Pero pag wala kang angkas, syempre medyo matigas yan kasi bago at
ano, di ba? Maganda. Basta maganda. Alam naman natin na Showa, maganda quality talaga. Wow. Ang nagustuhan ko dito kay ADB, pag dinadrive mo siya or magbabankings ka, parang may automatic siyang ano, hindi ko masabi pero nararamdaman ko na lang eh, automatic siya na parang itatayo ka niya. Ganda niya. Mga kaswabe, sa mga riders na nanonood dyan, o mga bagong riders pa lang, wag na wag niyong kakalimutan na pag signal light, pag magta-turn left or turn right kayo at hazard, wag na wag niyong kakalimutan yan. At madalas na nakikita ko, yung mga nagsisignal light, nakakalimutan na nilang patayin yung signal light nila. Kaya yung ibang gusto mag-overtake o ano, nalilito sila kasi nakasignal light ka pa rin, hindi mo pinatay. Lagi tayong ano, no, lagi tayo dapat ano, alert tayo sa pagdadrive, alert tayo sa mga pinipindot natin. Saka ano, lalo na advice ko rin sa mga baguhan na nagmomotor, syempre nandyan yung ano, yung sabik mag-drive, sabik mag-motor, so ibabarurot nila yung motor. Diyan nagsisimula lahat yung ano, yung aksidente. Kaya iwasan natin yung ano, yung may pagkamayabang sa daanan. Dapat pasensyoso ka, lalo na pag mainit ang panahon. Yung iba kasi ano eh, kunyari na overtaken ka ng isang sasakyan, hindi ka kapatalo, kumbaga parang na ano, nasasapawan ka. Wag ganun ang mindset, mga kaswabe. Dapat relax lang tayo sa pagdadrive. Ang importante lang sa lahat is mapuntahan mo yung pupuntahan mo na safe ka, na walang nangyayari masama sa'yo. Ang takbo lang natin ngayon, nasa 30 to 40, maximum 50, kasi hindi tayo nagmamadali sa braking. Ganyan, saka wala naman tayo hinahabol, kaya ayos lang yan. Yung mga excited dyan na ano, sa pagdadrive ng motor nila, iwasan natin yung sobrang excitement kasi hindi tayo magdidisgrasya. Pagdating sa looks ni ADB, wala tayong masabi. Head turner talaga siya. To be honest kasi nagkaroon na ako ng NMAX, nagkaroon na ako ng Aerox, nagkaroon na ako ng Miusol, marami na ako naging motor din. Pero sa ADB talaga nagkaroon na ng ADB na 150, ngayon 160. Wala talaga ako masabi sa ano, appearance ni ADB. But alright guys, nandito na tayo sa SEC. Alright mga kaswabe, ayan yung logo ng SEC. Nandito na tayo ngayon sa SEC. Samahan nyo ako, pasok tayo. Ganda talaga nito, yung camel seat. Kaso ang alam ko, hindi daw to nag-fit sa Honda ADV.
Okay lang boss, yung kanya na po yung mobile lang. Kung sakali, scan nyo na. Meron na ba, nag-fit na ba to sa Honda ADB? Last piece na po kasi yan boss. Nag-fit ba? Hindi. Hindi po kaya yun na lang yung natira. Anong problema? Minsan sa IDB po minsan. Ah, Sa IDB. Iba-iba po yung parang sukat haba nung pero konti lang naman. Kasi kahit konti, may... eto, hindi mag-fit to. Kahit sa ang ADB. Talaga? Anong problema dito? Parang kapos po. Diba ano yung pangalan? Ako, pero mahal naman po kasi yung number kasi nakapinya. Ito ang problema o yung iba-ibang size ng ADB? Dito boss, kasi pag nilagay na to, hindi umaabot to minsan. Hindi siya naglalak. Ilang beses na trinay? Ito, tatlo lang. 3 beses? Siya nilagay. Pero yung lahat ng sumunod na stock sa kanya, yun na mag-fit na. So ito lang ang may problema, hindi ang ADB. Ito. Opo, pero dun kasi sa mga bagong stock namin, nag-fittings pa rin po kami. Tapos, Yung iba po, hindi swap. Tapos pagdating ng ibang ADB, nag-swap. itong camel na to, 3 ADB motor na ang hindi nag-fit. So ito, last piece na to. ito may, wala na kayo? Wala na po. Yung mga dumating kasi namin, boss, pinitings pa din siya. Meron hindi nag-fit, meron nag-fit. Kumbaga, yung iba, nag-fit sa ibang ADB. Ito talaga kahit saan siya ilagay. Baka sa 150 siya hindi fit. Hindi, 160 lang po talaga. Okay. Wala, kailan kayo magkaka-stock? Sa stock namin, boss, assorted po kasi yung dumadating dito. Okay. Saan yung bracket mo? Crash guard pala. Sa crash guard natin, ganito po yung itsura. Ang ADB. Magkano yan? 1,000? Ha? 1. Nagpunta ko dito 1,2 yata. Yung last na ano niya. Karating ko lang namili ako ng ng top box sa bracket. Opo, yung last na price niya is 1. Ngayon po ay 1.3. Sure ka? 3 days pa lang yon. 3 days? Oo. Bakit po yung binigay sa inyo dito? Oo, 1, 2. Sino pong nagbigay sa inyo? Yung nag-install, yung isang lalaki. Saglit lang. 1.3 po yung pala namin. Ito. Ayan. Yan. Yan, mabilis lang. Once tumigay mo kasi ng crash guard. 1.3 bossing. Sabi mo 1, 2. 1.3 bossing. 1, 3 ba? Pala si boss. 1.3 boss. Grabe ka sa akin mo. Ilang klase yung crash guard nyo? Isa lang yung... Ganyan lang po. Ha? Ganyan lang po. Kalawangin ba to? Hindi naman. Tayo sa'yo, yung walang logo. Yung walang logo, 1.5. Ano pinagkaiba nila? MDL edition. So, kapitan siya ng MDL. Pwede makita? Yan. Tapos yan. Bas, makawit na lang po. Alright mga kaswabe, ang gaganda ng ano nila dito. Ito yung binili ko sa ADB natin. Kasi kagandahan dito, pwedeng hindi mo natanggalin yung handbar. Dapat ito yung bibiling kong top box, kaso plastic siya, pero maganda pa rin naman. Mas mura pa siya, kaso mas binili ko yung mas maliit, pero alloy, mas mahaling-alaw. Iniisip ko kasi baka mamaya pag ganito nakalaki yung ano ko, yung top box natin, mahirapan na tayo sa long ride. Parang gusto kong palagyan yung ano natin ng ganito ah. Tapos, pawit lang po ako doon sa isang klase nakailalim kasi. Pero ito po yung sa ADB mismo. Ano po? Yung sa isang klase na crash guard, yung MDL red. Pawit na lang po ako kasi nasa ilalim po. Nagpapabuhat. Pero pareho lang sila ng shape. Ano ba? Pareho lang sila ng Yung shape. itsura nun boss, same po opo. Pero yung itsura niya, straight na baka lang. Then, meron siyang patungan ng MDL. So, ganun lang. Emblem. Ito. MDL. MDL. Ito. Ito yung mismong kay ano. Ay, ito yung may ano. Yung may ano sa nguso. Tapos yung isa, pwede makita rin yung isa. Oo. Tignan ko to sa motor.
Bali, ganyan siya mga kaswabe. Sakto. Kala nila mura ng motor, no? Oo, Ito na pag pinaganda mo, mahal. totoo. Hindi ka tumingin sa Shopee? Ha? Hindi ka tumingin sa Shopee? Tumingin ako, almost same price din. Hindi ka pa sigurado. Oo, di pa sigurado. Eh dito, makapag-desisyon ka ng in person eh. Meron ako nagustuhang helmet dito eh. Matte din. Full face siya. Ito. Kasi may pagkakabitan ng ano ng camera natin na Action 5 Pro. Ito, 3.9. Yan yung 3.5 na lang yan, boss. Ang discount po yan. 3.5. Yung Eh. MDL ready, boss. yung ilaw. Dito nilalagay yung buka. Okay. Yes, boss. Mas maganda pa rin to, no? Ito. Yes, boss. Siya mas Magkano ba to? 1.5, boss. Mas mahal pa to? Yes, boss. Pero ito mas mukhang mamahalin, no? 45 na tayo. Kahit yung ganito, 45. Pag namili ba, may free Free na. mugs pa rin? Ay, yung ano, yung tumbler? Ang may mga freebies po kasi natin is top box and Helmet. Sila Ah, yung okay. freebie. Pagdating ko sa accessories, wala po. Then, alaman natin. Di ba merong ganito ng ginawa ang SEC na merong kasamang rubber na tapakan? Opo, may nakikita po ako, pero wala po sa akin. Sige, pakabit na lang ako. Okay. Bago ba to? Opo, bago. Sige, pakabit na lang ako. Pero pwede pa rin naman itong lagyan ng ano, di ba? Pwede pa rin ito lagyan Yes ng po, yes po. ilaw. Kasi ito, oh. Ayan. Diba? Yan, tapos yung iba clamp type nandito. Oo. So, bali, ang kinuha na natin, mga kaswabe, ito na lang. Mas mura na siya, mas maganda pa. Compare dito sa 1,300 kasi ito. Tapos, ito naman, napakasimple lang niya, 1,500. So, sayang, ang pinagkaiba lang nila, may naka-ready na nalagayan ng ilaw dito. Ito, walang ganon, pero pwede. Pwedeng i-clamp dito, pwede rin dito sa butas na to. So, dito na tayo sa mura na, mas maganda pa. Saka ayan, no, may lagayan din. Kesa naman dito napaka-plain. Ito may tatak pa ng SEC. Yan mga kaswabe, kinakabit na yung crash guard natin. Forma, oh. Maganda dito sa crash guard mga kaswabe, yung mga hindi inaasahang pagtumba ng motor, semplang, kahit pa paano may iwasan yung pagkagasgas ng bearings natin. Yan, ni-install na ni Kuya dito sa Secdas Marinas. May pre-installation sila dito. May mga, pati yung helmet naman nila, may libreng tumbler, may libreng may mga libre. Maganda dito tumatanggap sila ng credit card, GCash, Paymaya, saka home credit. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung final product natin. Ayan mga kaswabe, pwede maglagay ng ilaw dito, dito. Pwede maglagay ng lagayan ng tumbler o inuman. Ayan. Ito ang kagandahan dito kasi pag nasemplang ka, wag naman sana o may aksidente o natumba yung motor, may iwasang magasgas yung fairings natin. Yung kabila, kinakabit pa ni Kuya.
Again, dito to sa Dasma Aguinaldo Highway. Pag nakita nyo tong building na to, yan. Tapat lang niya dito sa may stoplight. Makikita nyo na SEC Moto Supply. Oh, SEC Moto Supply, baka naman